mas at home ako kapag ito yung gamit ko. Dahil sa tagal ng panahon na hindi ko nagamit si Watod ang name niyan, ay namatay na siya. Siya talaga, hindi talaga siya umaandar yan. Di konting ilaw dyan kapag sinusian mo, as in patay talaga siya. Welcome back to another episode. Namiss ko sabihin to Ngayong araw, merong magbabalik sa atin sa mga susunod na gagawin nating biyahe. It's been a long weeks na nasa biyahe tayo, di ba? And this time, gusto ko na munang kumalma. Good morning! Mula dito sa Malolos, Bulacan. Straight from the mountains of Cordilleras. Napanood yun naman ay nauna akong umuwi kay Commander D kasi nga meron akong mga events na gaganapin at nagsisimula na. Napagod ako. Grabe yung pagod ko. Kaya ako napauwi din ng maaga kasi hinihingi na ng katawan ko yung pahinga. Nasagad ko yung sarili ko sa biyahe. Isipin yun, di ba? Pagkatapos ng Philippine Loop, ilang araw lang, hindi pa ako nagpapahinga ng ilang araw noon, bumiyahe agad kami ng Cordilleras. Medyo nasagad ko yung sarili ko sa pagod sa biyahe. Especially yung pauwi ako na from Dapitan Port to Malolos, Bulacan. Tuloy-tuloy yun. 2 oras lang ang tulog ko kada gabi sa barko. Alam ko na-miss niyo siya. Kahit ako na-miss ko rin. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, yung van na maliit na to dito sa likuran ko, yan yung isa sa mga sasakyan ko na ginagamit ko sa pagta-travel. Ang pangalan niyan si Watod. Sa mga hindi pa nakakalama, ako ay hindi lang nagmumotor sa pagta-travel, kundi meron din akong mini camper van na ginagamit sa biyahe ko kahit saang sulok dito sa Pilipinas. Ang van na yan is Suzuki Every Wagon. Ang Suzuki Every Wagon, ang pinakamaliit na camper van na meron dito sa mundo. Maraming may ganyan sa ibang bansa, mga ibang lahi na yan yung ginagamit na tirahan mga pang travel nila. So dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung meron ba akong kapareho na vlogger na nagta-travel na ginagamit din kapareho ito. Pero so far, kaka-check ko sa YouTube, parang meron naman pero hindi sila vloggers, hindi sila travel vlogger ba tulad natin. So alam ko na-miss nyo siya. Especially ako, Philippine Loop pa lang, wala na akong ibang iniisip kundi kung paano ulit kami babiyahe ang dalawa ni Watod. Yung iba, hinahanap si Watod kung nasa na ba yung mini camper van mo, ba't ayaw nyo na ba't hindi ka na nagka-camper van? Siyempre, hindi naman palagi na nagsistick tayo sa iisang klase ng sasakyan sa pagta-travel. Diba sabi ko, sa travel tayo, hindi tayo sa usaping motor. Madalas yung ako nakikitang nakamotor, pero nasa travel talaga tayo. Hindi tayo motovlogger tayo, pero hindi tayo motovlogger na usapan palagi is yung motor. Kung ano yung nagagawa ng pagmumotor para sa atin, yun tayo. Si Watod nandito. Simulan na natin na mag-travel ulit ng naka-mini camper van. Yung amoy ni Watod, parang every time na pumapasok ako dito sa van nang hindi kami bumabiyahe, parang pag naamoy ko yung perfume ba niya, nagpa-flashback lahat sa akin na siya yung ginagamit ko palagi na pambiyahe. Actually sa totoo lang, na-miss ko talaga itong van na to. Na-miss ko talaga to. Ito na talaga kasi yung gusto kong gawin sa pagta-travel. Yung mag-camper van life na ba? Kasi dito sa ganitong klaseng mundo ng pagta-travel, mas kalmado ako, mas nakakapagpahinga ako kahit na tuloy-tuloy yung biyahe. Mas kalmado ako na yung mini camper van na yung ginagamit ko sa pagta-travel. Isa pa, yung problema ko pagdating sa mga accommodation na alam nyo yan na ayaw kong tumutuloy sa mga hotel. Meron talaga akong anxiety na basta hindi, palaging hindi maganda yung pakiramdam ko kapag natutulog ako sa hotel kasi namamahay ako. Mas okay pa ako matulog sa mga tabi-tabi kung saan kalsada, kung saan lugar na nasa loob ako ng camper van. Hindi ako nag-aalala
Wala akong iniisip, hindi ako nag-overthink. Mas at home ako kapag ito yung gamit ko. Dahil sa tagal ng panahon na hindi ko nagamit si Watod ang name niyan, ay namatay na siya. Ibig sabihin ng namatay, na-discharge na yung kanyang battery. So, siya talaga, hindi talaga siya umaandar yan. Di konting ilaw dyan kapag sinusian mo, as in patay talaga siya. So, ngayong araw, since na nagpapahinga ako, dahil hanggang ngayon, kita nyo naman sa aura ng pagmumukha ko na pagod talaga ako hanggang ngayon. Pagkatapos ng Cordilleras, pagbaba dito, may mga events pa ako. So, ganyan kabisi ang boy, first time ninyo. Ay, may mga bakanting oras na sabi ko, it's time na para buhayin ko ulit yung mini camper van natin. At ano kasi, ano ako na parang nangihinayang ako sa mga biyahe ko na dapat nagka-camper van na ako. Kaya habang nagmumotor ako sa mga huling biyahe ko nito, wala akong ginawa na kapag nanonood ako ng YouTube ay mga camping ang pinapanood ko talaga. Hindi ako nanonood ng mga ibang content na walang kinalaman about travel. So, yun para paapuyin ko ulit ko ba yung spirit ko sa pagta-travel ng nakavan. Mas mahal ko talaga mag-travel ng nakavan. Alam ko na miss nyo rin yan. Pero yun nga, ang goal natin ngayong araw na to, hindi tayo lalabas ng malolos ngayon. Puro usapang kung paano natin bubuhayin ulit yung Watod natin. Kasi nalulungkot ako na hindi ko na siya nagagamit. Pero andyan lang naman siya. Kung may hinahanap kayo ng mga motor na hindi nyo nakikita, andyan lang yan. Yung ibang motor ko nasa mga kapatid ko. Sila ang gumagamit para maalagaan din. Ngayong araw, simulan natin na buhayin natin ulit yung ating van. First thing ay kailangan ko munang i-attach lahat. Lahat ng mga gamit ko, kailangan ko siyang ilabas. Lahat. Para makuha ko yung battery, mahatid ko siya sa GTR Speedtech para ma-recharge ko ulit. Daming nadagdag sa mga gamit ko habang hindi kami bumabaya nito. May mga solar ako dito. And then, namayang hapon, mga after 5, ay pupunta dito yung nangangalaga dito kay Watod natin. Siya yung magpapalit ng bagong belt at bagong bearing para at least pag umalis tayo, bago lahat yung nakakabit. Meron tayong bagong cook set na binigay sa atin ng mga first timers, yung mga supporters natin galing abroad. Isang set ng lutuan pang maramihan. Inverter, ito yung ginagamit ko pang charge. Ito, the power station. So hindi ko na kailangan ng magpalagay ng solar panel sa bubong. Kasi ito, isasaksak ko lang sa saksakan ng mga sigarilyo. Tapos dito, may saksakan dito ng pang mga appliances. Rekta nag-charge to. So, habang nabiyahe tayo, napupuno palagi yung ating power station. Ang dami ko na pala talagang gamit. Yan. Ngayon, attach na natin to. Tanggalable lahat yan. As in parang walang nakapako dyan na para magdugtong yung mga yan. Yan o. Pinaalala nyo. Lahat ng mga locks ko dito is made of kahoy lang. Sa mga hindi pa nakaka-relate dito sa pinag-uusapan natin, meron akong mga previous vlogs na sa Mindanao na kung saan ginawa itong mga tulugan ko dito, yung lagayan ko ng mga gamit dyan, tsaka yung editing space ko dyan sa loob. So sa mga hindi pa nakanood ng aking mga vlogs ba na naka mini camper van, sa maliit na van na to ako natutulog. Ito yung bahay ko. Saka yung mga nagtatanong kung bakit saan ako nagsi-CR, di sa mga gasoline station, kakain ako sa mga karinderya na may CR, ganun. Kumakain ako kahit hindi ako gutom para makagamit ako CR, ganun lang, para baraan. Masarap ang buhay dito. As in, yung diskarte mo ba na mahahasakat pagdating sa diskarte. Papalitan niya ng mga belts na meron tayong mga belts dito. Yan. Belt, tsaka meron ako dito matibay na bearing na NSK. Ito na yung pangbaragan.
So malayo-layo na ang mararating natin nang hindi tayo nasisira ng bearing. Maraming salamat Sir Plus TV. Meron akong 3 backup nito. So mekaniko na lang hanapin natin kung sakaling bumigay man siya. Yan ang madalas na problema ng mga Suzuki Every Wagon, yung bearing lang naman. Pero mura lang naman ang bearing eh, palit-palitan nyo na lang. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na mahanap ko, ma-order ko online yung totoong bearing talaga ng Suzuki na, alam mo yun, kahit mahal, nasa 3,000 plus yata, pero willing akong pag-ipunan yun at bilhin para yun ang ikabit dito, para as is na siya, na hindi ko siya talaga pinoproblema pagdating sa mga bearing sa long rides. Nagkakaproblema lang kasi ako sa bearing kasi nga yung mga biyahe ko is hindi kasi siya pangkaraniwan, hindi siya yung biyahe na usually na dapat binabiyahe lang ng mini camper ng mga Suzuki Every Wagon. Puro long rides tayo kaya mabilis tayo masiraan ng bearing. Pero kung pang city-city lang naman kasi dapat ang paggamit nito, walang problema. Eh kaso si Boy first time yung amo nito. Ayun, napapasapak siya. Nung ginawa namin nila sa dik ito, nung umandar kami, alog ng alog, laganit ng laganit. Pero nagawan ko ng paraan. Meron akong clamp dito na yumayakap dito sa dalawa. Boom! Yan. Ito. Iangat na natin to. May mga ganito pa ako eh, para hindi lumalaganit. Ayan. Tanggal na. So, ganito ang itsura ng van kapag wala siyang laman. Naitatayo ko pa rin yung mga upuan para maging isang normal na van siya. Siguro in the future na magiging complete setup talaga to ng camper van na talagang assist na siya na camper van. So, kailangan ko lang tanggalin ang battery para mapa-charge na natin. Yan. Ito ang battery niya. Kailangan ko siyang tanggalin para maipa-charge natin. Susi. There you go. Yeah. Ay, ang bigat mo. Hatid natin to sa GTR Speedtech. Iwan mo to dito bro. Pasuhin na lang ako bro, pa-charge ha. Alam na ni Doktor siya nagpadala dito. Okay na po yan. Karga muna natin si Daddy Spike dun sa pickup. Kasi dadalhin siya sa Inside Racing, i-display yung Philippine Looper XADV natin. May rampa naman ako bro. 2, 3. Kinagabihan ay pinuntahan na nga ng aking mekaniko si Watod para buhayin. At dahil napakagaling kong vlogger ay hindi na ako nakapag-vlog. Dala ang aking camera pero walang memory card. Ang galing. Umaandar na ang ating camper van. Yahoo! Yes! The van is alive! The days we were told would never grow old here in Wichita. Buhay ka na ulit. We were down by the river. General Kamote. Oy, viewer ko si ano ha. Si General Kamote. Alam ko pinapanood mo to bro. Biyahe tayo very soon. Antayin ko yung XADV mo. Travel tayong dalawa. Kaya mo yun. Ikaw ang General ng mga kamote, hindi kamote. I love you. Hindi mo ano?
Kakauwi mo lang. Ang dami mo na naman plano sa buhay mong umalis. Siyempre, ganun talaga. Boy, first time eh. Tsaka hindi rin ako mapakaling hindi ako nabiyahe. Alam kung bakit? Bakit? Magugutom tayo. Ano yung mga plano mo? Umalis nang hindi na bumabalik. Huwag naman. Hindi, joke lang. Doko ka. Hindi, marami akong plano, di ba? Sabi ko nga sa mga first timers, kahit sa'yo, kahit sa HL na pupunta, babalik tayo ng Mindanao. Iiwan natin si Watod doon. Nakakatuwa, hindi ko ba natutuwa? Umaandar na ulit yung camper van. Saya. Siyempre. Ngayon lang ulit ako nakasakay eh. Papacar wash natin. Oo. Ito nga yung kagandahan. Sabi ko, di ba sabi ko nga dati, gusto ko nang bumalik sa pagka-camper van life ba? Para makatipid din ako sa sa accommodation. Oo. Sarap talaga matulog sa camper van. Ibig sabihin, mas makakatipid tayo sa accommodation, mas maraming lugar ang mapupuntahan natin. Yun talaga ang pinaka-purpose ng van na to, kaya siya dumating sa buhay nating mga first timers. Magkano ba ang bayad sa hotel na kapag nag-check-in ka gabi-gabi? Ang pinakamababa 750, ang mid is 900, 950, ang pinakamahal nasa 1.5. So isipin mo yung halagang 1.5 na masisave mo sa isang araw, sa isang gabi, eh pag pinanggas mo yun, o ilang rehiyon na ang pwede mo. Yes. O ilang mga towns na ang pwede mo. Yung 1.5 na yun, good for 3 days mo na yun. Oo, marami na tayo. Gas, pagkain, di ba? So pantipid ngayon ni Daddy's Si Watod. Si Watod. Yung yung multo ng pagmumotor sa akin hanggang ngayon ramdam ko eh. Pag naisip ko si Daddy Spike eh, kahit na nakapagpahinga na ako eh, bigla ako napapagod eh. Ayun, sa mga nanonood nito, si Daddy Spike ay nasa inside racing ngayon sa Pasay sa World Trade Center. 3 days yung naka-display ang ating Philippine Looper na XADV. Dapat talaga may ganun. Ang ating Philippine Looper na XADV. Maraming XADV sa Pilipinas, dito sa Maynila, pero ilan lang ang Philippine Looper na XADV. Malumanay lang yung pagkakasabi ko, no? Pero may kayabangan. Hindi ako mayabang. Proud lang ako sa XADV natin na naikot ang Pilipinas. At ang mag-ikot ng Pilipinas ay minani lang ni Daddy Spike. At yung hinete ni Daddy Spike, yun ang nagkadudug-drug naman eh. Nalaspag. Hindi kinaya ng powers natin ang kapangyarihang kayang ibigay ng XADV. Tapos dumiretso pa ng Cordilleras, ayun. So kung gaano kalakas si Daddy Spike nang natapos niya ang buong loop ng Pilipinas, pagdating ko sa Cordillera at sobrang lamig, para akong cabbage na nalanta at naubusan ng lakas nang dahil sa kahibangang ginagawa ng inyong boy first time. Pero ngayon, let's welcome, comment nyo dyan sa comment section, welcome back Watod sa buhay ni boy first time ulit. Yan. O diba? Camping naman ulit. Mainit. Oo. Tirik na tirik ang panahon. Ang araw. Andito ko sa loob, naka-aircon. O, gabihin man sa biyahe, tutulog na lang ako dito. Buhay camper, Lahat manlutuan mo, dala mo pa. Dala ko lutuan. No? Kulang na nga dyan, rep eh. Rep na lang talaga kulang. Rep na lang ang kulang. Pero hindi mo naman kailangan. Ha? Hindi mo na kailangan. Hindi ko naman kailangan kasi hindi naman tayo... Cooler na lang ang dalayin mo. Cooler. Oo, marami ka naman Kasi may in-order ako sa sa online. Na-scam ako nung yung portable na ref. Buti na lang hindi pa ako nakapagbayad. Hindi dumating. Okay, nandito na tayo ngayon sa ating shop sa First Time Moto. Na-miss ko dito. Parang napabayaan ko lahat ng mga responsibilidad ko sa buhay. Ito ang responsibilidad ko, ang gumawa ng mga videos na mga pagta-travel na pinapanood nyo. Yan ang responsibilidad ko sa pagtatrabaho sa buhay bilang isang padre di pamilya. Si Prisha ang nagmamanage ng mga business natin na paminsan-minsan sumasama siya sa atin sa biyahe natin. So pag sumasama siya, may nagbabantay naman dyan. May tao naman tayo. Si Watod! Ayun! Si Watod! Nililinisan, naliligo kasi purong puno na ng alikabok yan. Isa na naman ang lumipat sa Primax. Sarap palang maging pasahero eh.
Kung alam ko lang marunong ka ganyan kakabilis mag-drive, sinasama na lang kita palagi tapos ikaw na lang mag-drive sa akin. Hindi, marunong talaga mag-drive yan. Hindi ko lang pinagdadrive. At sa pagtatapos ng ating vlog, konting silip muna sa kaganapan natin sa outside world. Oo, outside world talaga ang tawag ko dito dahil alam niyo naman kung ano ang mundo ko. Second day ng IR at saka meron tayo ditong booth naman ng Primax. Later mag-host kami dalawa ni Boss Babe tsaka ni Master Masato sa stage after ng event. Lahat ng mga sponsors ng Primax na dito at saka lahat ng mga sponsors, endorsers ng COVID. Ma'am Rixa! Hi po! Alright, thank you bro. Thank you. Ay, go po! Salamat, salamat. Yan. Salamat, salamat. Welcome dito sa World Trade Center at ngayon ang aming task dito ay mag-host kasama si Boss Babe Analyte. Hoy! Ulitin mo! Boss Babe Analyte kasi late siya. Naunahan kami sa stage ng event. Ay, totoo ba? Shoutout. By the way, kasama ko yung mami at daddy. Magiging ka palagi. Hope to see you soon. Okay ka na? Thank you, bro. Kami, sumikit nyo. Salamat. Makukolect na kami ng sticker. Ididikit namin sa first time moto. Okay, bait lang bro. May sticker. Yan. Matay mo. Buti pa sila sir nabibigay sticker. Si moto layaw. Kailangan pa bumili. Thank you ah. Bait talaga. Isa sa mga sikat sa tinatawag na dalayon. Okay. Ikaw yung dalayon. By the way, congratulations sa iyong matagumpay na sa iyong lupa, diba? Sa one more pa, we're looking for more. Pagdating sa larangan ng racing sa buong Pilipinas, pinagpamalaki natin as we know him. Let's share, my ladies and gentlemen, please welcome Masato Fernando! Sato! Welcome to number 3, by the way. Bakit mo siya kilala? Bakit mo siya idol? Cooking show. Bakit mo idol si Boy? Ang gayahin? Marunong ka rin magmotor? Gusto niya magmotor. Yung dati mo pero gusto mo mag-aral. Very good. Gusto mo na t-shirt? Magbigay na ako. Gusto niyo ako. Ako na naman cameraman niyo. Sige na. Sige na. Kamsa! Thank you. Parang ito. May sinasabi ko yung kamisa doon sa... Sticker? Wala na ako sticker. Ginagawa mo? Sulatan natin yung legendary sniper ni... Masato! Malakas mo. Ano ginagawa niyo? Ano magagawa yan? Cute lang, cute. Kasi pipirma pa dyan si Kyle, pipirma pa si Porno, diba yung mga, lahat may mga racing, no? Quadros, pipirma pa dyan. Ganyan kami kalakas dito, pinipirma namin yung motor niya. Oh,